Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 16 na ng may status as an assassin obviously exceeds the heroes, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat habang patuloy ang mabangis na labanan nina Akira at Kilika sa gitna ng entablado ng mga diwata. Umuugong sa paligid ang tunog ng kanilang mga espada, puno ng galit, hinanakit at matinding dalamhati. Ang bawat galaw ni Kilika ay mabilis at matalim, taglay ang galit at inggit na matagal na niyang kinimkim sa kanyang puso. Na tinatanggap mo na lang ang laban na ito nang ganyan talagang mahal ka ng ate ko, hindi ba? Sabi niya, may halong pait at panlilibak sa kanyang tinig. Kung hindi lang sana naging matigas ang ulo ni ama at minahal si Amelia ng mas maayos. Biglang nagninning ang kanyang espada, nababalutan ng hangin habang sumugod siya ng buong bilis. Halos hindi makasabay si Akira, ngunit nagawa niyang harangin ang atake. Ang hangin ay umingay at kumislap habang ang dalawa ay patuloy na nagsagupaan ng lakas at kapangyarihan. Sa di kalayuan, napatitig ang hari ng mga diwata, ama nina Kilika at Amelia, na tila nabigla sa nasasaksihan. Kahanga-hanga. Mahina niyang sabi, di maitago ang gulat sa kanyang mukha. Habang pinapanood ito, hindi maitago ni Amelia ang kanyang pag-aalala, at si Knight naman ay tahimik na nagmamasid. Isang kamangha-manghang laban, wika ni Knight, ngunit malinaw kung sino ang mas may kakayahan. Sa gitna ng labanan, patuloy si Akira sa pagharang at pagbawi ng mga atake, sinusubukang maunawaan ang sakit na nakatago sa likod ng matalim na tingin ni Kilika. Hoy! Sigaw niya habang nagtatagisan sila. Bakit parang desperado ka? Tumawa si Kilika, mapait at may halong lungkot. Desperado? Hindi ako desperado. Kita mo ba? Nakangiti ako, hindi ba? Ngunit sa paningin ni Akira, iyon ay isang ngiti na puno ng sakit at kalungkutan. Makinig ka, sabi ni Akira, seryoso ang tono. Galit ka ba talaga kay Amelia? Sandaling natigilan si Kilika, nanginginig ang espada bago sumagot. Siyempre galit ako. Dahil siya ang isinumpang anak, hindi ba? Nagtaas ng kilay si Akira. Ano? Iyon bang luma at walang kwentang pamahiin? Dito'y nagsimula si Kilika na ilabas ang kanyang tunay na saloobin. Ipinaliwanag niyang matagal nang inalis ang sinaunang tradisyon ng pagpatay sa isa sa mga kambal para sa tinatawag na balanse. Matagal nang tapos iyon, wika niya, puno ng pait. Pero kahit ganoon, naniniwala pa rin ang ate ko na siya ay hindi mahal dahil hindi siya kamukha ni ama o ni ina. Pero ang totoo, tumigil siya, bumigat ang kanyang tinig, sa kanyang isipan ay bumalik ang alaala ng araw na bumaligtad ang lahat. Nakita niyang nagmamadaling lumapit ang mga ministro sa kanilang ama. Mahal na hari, sabi ng isa, walang duda, si Prinsesa Amelia ay nagigising bilang isang spirit medium. Namangha ang hari at mula noon ay si Amelia na lamang ang pinapansin ng lahat. Spirit medium, muling sabi ni Kilika habang nanginginig ang kanyang kamay. Kung ano man ang naisin nila, sumusunod ang mundo. Isang biyayang kaloob ng Diyos. Simula noong araw na yon, wala nang nakapansin sa akin. Lumuluha na siya habang patuloy na nagwawala sa laban. Kung ang ate ko ay pinagpala ng Diyos, ano naman ako? Wala akong halaga. Habang nagwawala ang hangin sa paligid, nagpatuloy siya sa pag-iyak. Lahat sila ay nabibighani sa kanya, sa kanyang pilak na buhok, sa kanyang pulang mga mata. Kung ako lang sana ang naunang ipinanganak. Marahil ako rin ang minahal nila. Tahimik si Akira hanggang sa isang atake ni Kilika ay kanyang sinalo gamit ang braso imbes na espada. Ikinagulat ng lahat ng nanonood. Minahal ng lahat, pinansin ng lahat, kayong mga ganyan ay walang alam sa pakiramdam ng pagiging wala. Sigaw ni Kilika, puno ng luha at galit. Paano ninyo ako maintindihan? Ngunit isang tinig ang pumigil sa kanya. Prinsesa Kilika! Sigaw ni Liam habang tumatakbo palapit. Napahinto siya, nanlaki ang mga mata. Liam. Wika niya, halos hindi makapaniwala. Lumuhod si Liam sa harap niya, nanginginig ang tinig. Prinsesa, tama na po. Huwag niyo nang saktan ang sarili ninyo.
Pakiusap. Tahimik ang mga nanonood habang dahan-dahang lumingon si Liam kay Amelia at yumuko ng buong galang. Prinsesa Amelia, patawarin niyo ako sa lahat ng aking mga pangungutya. Nagulat si Akira, nag-isip. Teka, nabasag na ba ang mesmerism ni Kilika sa kanya? Nanginginig ang kamay ni Kilika habang nakatingin kay Liam, hindi makapaniwala. Kahit noong ang buong kaharian ay tumingin lang kay Amelia. Ikaw lang ang tumingin sa akin, mahina niyang sabi, nanginginig ang boses. Ngunit ngayon, pati ikaw. Lumuhod na sa kanya. Ang pait sa kanyang tinig ay tuluyang naging galit. Muli niyang itinaas ang espada, ang hangin ay muling umalulong sa paligid, dumadaloy ang kanyang kapangyarihan mula sa paghihinagpis. Narito ako. Sigaw niya, puno ng luha at paghati. Narito ako mula pa noon. Umalinggaw ang hangin habang lumakas ang kanyang mahika, ang kanyang damdamin ay tuluyang nilamon ng galit at kawalan ng pag-asa. Tahimik ang lahat, si Amelia ay nakatitig, nanlulumong puno ng lungkot, si Akira ay handa nang ipagtanggol siya. At ang hari ng mga diwata ay walang magawa kundi panoorin ang dalawang anak niyang nilalamon ng sakit, selos, at pag-ibig na matagal nang hindi nasasabi. At dito nagtatapos ang kabanata 16 na ng may status as an assassin obviously exceeds the hero. Gusto niyo ba ng chapter 17? Mag-comment na sa baba at maraming salamat.